Miss, nasa tamang lugar ka ba? Bar ito. Hindi ito isang library. Hindi ako nagkamali ng punta. Nandito ako para magbenta ng alak. Ma, walang kasalanan ng mama ko. Pinagbibintangan lang siya. Ang nanay ni Zixia ay kilalang mabuting tao. Bakit naman niya gagawin ang ganoong bagay? Oo nga po. Nabalitaan ko na. Ang kasalukuyang asawa ng dati niyang asawa ay nawalan ng bata dahil sa kanya. Pero matagal na silang hiwalay ng dati niyang asawa. Hindi niya dapat ginawa ang ganoong bagay. Totoo yan. Ang mama ko nga, kahit manok hindi kayang saktan, paano siya makakagawa ng masama sa kapwa? Jixia, huwag kang lumapit. Nadamay ka pa dahil kay mama. Patawarin mo ako, anak. Ma, naniniwala akong wala kang kasalanan. Gagawa ako ng paraan para mailabas ka rito. Zixia, ngayong malinaw na ang ebidensya. May sala ang mama mo sa pananakit ng tao. Makukulong siya ng 3 taon. Pa, bakit mo pinagbibintangan si mama? Bakit? Siyempre, para makuha ko ang bahay niya. Hindi ko hahayaang maparusahan si mama sa wala niyang sala. Akala mo ba, dahil sa isa ka lang batang walang kapangyarihan, ay maililigtas mo siya? Maliit ang pagkakataon, maliban na lang kung may $2 milyong ka? Bakit naman naging ganyan? Masama kang tao. Ma, Zixia, ayusin mo ang buhay mo at alagaan mo ang sarili mo. Huwag mo na akong alalahanin. Ma. Ma, hintayin mo ako. Tiyak na mag-iipon ako ng sapat na pera para mailabas ka rito. Neng, mukhang estudyante ka pa yata. Magulo rito sa club namin. Kung may mangyaring masama sa iyo, hindi namin iyan pananagutan. Pag-isipan mong mabuti. Sigurado na po ako. Sige, halika. Dalhin mo siya roon para makapagpalit ng damit. Sige, sumunod ka sa akin. Lucian, ang mama mo ay nagbigay na ng mahigpit na utos sa akin. Kung sino man ang magbubuntis ng anak mo, ay siyang magiging asawa ng presidente ng Lu Corporation. Sa dami ng mga babaeng may gusto sa iyo, wala ka man lang bang nagugustuhan? Ang mga babaeng lumalapit sa akin, hindi ba't may masasamang motibo lang silang lahat? Kung hindi ako ang pinuno ng Lu Group, titingnan man lang ba nila ako? Pero hindi ka naman pwedeng maging single habang buhay. Halika na, tara! Gwapo, tara magsaya tayo. Umalis ka rito. Mulin, bakit mo ako dinala rito? Huwag ka nang magsalita, bilisan na nating maglakad. Alam ko namang naiinis ka dahil pinipilit kang magpakasal sa inyo, kaya dinala kita rito para mag-relax. Halika, uminom tayo. Gian, alam ko na hindi mo gusto ang mga ipinapakilala sa iyo ni Auntie Lu. Dito, hindi lang maraming babae. Marami ring mga bagong pakulo. Mukhang madalas kang ang pumupunta rito. Kahit pa ang ipinapakilala ng mama ko o ang mga babae rito, wala akong interes sa kanila. Hindi mo ba alam na mayroon akong kondisyon? Sa oras na lumapit ako sa mga babae, nagiging hindi ako mapakali. Paano kung makatagpo mo na ang para sa iyo? Yung tao na magpapakalma sa pakiramdam mo? Imposible! Aalis na ako. Ikaw na lang mag-isa rito. Mulin, nilagyan mo ba ng kung ano ang inumin ko? Para sa pagkakaibigan natin. Hanggang dito lang ang maitutulong ko sa iyo. Bakit ka naman kasi lampas 20 taong gulang na, pero wala pa ring karanasan sa ganito? Kahit girlfriend, ay ayaw mong magkaroon. Huwag kang mag-alala. Ang mga hinanap ko ngayon ay puro bago lang dito. Sulong na. Ikaw, Young Master Lu, Young Master Lu. Young Master Lu. umalis kayo! Balita ko may mayamang lalaki na dumating. Kapag nakakuha ako ng $2 milyong, maililigtas ko na ang aking ina. Ayos ka lang ba?
Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Narito ako para magbenta ng alak, hindi para magbenta ng sarili. May laman itong $1,000,000. Tulungan mo ako. Ang card na ito ay may $1,000,000. Tulungan mo po ako. Kahit ano paman, ang perang panggamot ni nanay ay mukhang masisiguro na. Siya pala ang presidente ng Lu Corporation na si Lu Ziyan. Ang mga taong mula sa mayamang pamilya na tulad niya ay mas mabuting huwag na lang munang pakialaman. Miss Shu, magkakaanak ka na. Kulang na kulang ang $1,000,000 na binigay dati. At ang mahalaga ngayon ay mailigtas si Mama. Wala na akong lakas at lalong wala akong pambuhay sa batang ito. Doktor, nais ko na pong alisin ang bata. Ang ganitong pamamaraan ay delikado sa katawan mo. Dahil ayaw mo sa bata, bakit hindi ka naging maingat noon? Pakisulat na po ang mga papeles, doktor. Hindi ko itutuloy ang pagbubuntis. Maghintay ka na lang sa tapat ng operahan. Salamat po. Susunod, Shuzik siya. Ito ay isang buhay. Hindi ko siya pwedeng sukuan na lang ng ganito. Sino ang Shuzik siya? Bakit nawala ang pasyente? President Lu, simula 3 buwan na ang nakakaraan, ang iyong kondisyon ay bihirang lumala. Narito tayo para sa check-up, umaasa ako na ang kalagayan mo ay tuluyan ng bumuti. Sa loob ng maraming taon, lumala lang ang aking kondisyon at ayaw na ayaw kong may lumalapit na babae sa akin. Pero ang babae noong gabing iyon ay tila nagbigay ng katahimikan sa akin. Kaya lang hindi ko alam kung saan na siya nagpunta. Buti na lang at kinuha niya ang card. Turing ko na lang yon bilang pambayad sa kanya. Siya ba yan? Ayos ka lang ba? Pasensya na. Hindi ko sina. Ikaw pala yan. Ikaw nga. Nakita ba niya akong pumasok sa departamento ng obstetric at gynecology? Ano yang hawak mo? Wala to. Ano kasi, may sakit ako. Reseta ito ng doktor para sa gamot ko. Nang gabing iyon? Bakit ka biglang umalis? Nakuha ko na ang pera, hindi mo na kailangang maging responsable. May kailangan pa akong gawin, mauna na ako. Sumama ka sa akin. Ano bang ginagawa mo? Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Magandang araw po, welcome. Piliin mo siya ng mga sapatos? Hindi ba ito ang black card na 3 lang ang meron sa buong Jing City? Napakaswerte naman ng babaeng ito. Opo, sir. Huwag na, masyadong mahal ang mga sapatos na ito. Hindi ko pwedeng tanggapin ang mga ito.
Tanggapin mo na. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran ko sa iyo. Salamat. Sandali lang, sasagot lang ako ng tawag. Hindi ba si Shu Zixia iyon? Ang batang ito, umalis ng bahay at hindi na kailanman bumalik. Tamang-tama at maiuuwi natin siya ngayon para makakuha tayo ng pera sa dote. Old Shu, tingnan mo, hindi ba si Shu Zixia iyon? Siya nga ang suwail na batang iyon. Hindi ba gusto mong palakihin ang tindahan? Pero wala tayong sapat na pera? Ipakasal natin ang batang ito sa anak ng mga Old Zhao nang magkapera tayo mula sa dote. May punto ka dyan. Iuwi na natin siya ngayon din at ipakasal na siya. Tara! Shu Zixia. Shu Zixia, anong ginagawa mo rito? Kaya mo bang bumili ng ganyang kamahal na sapatos? Naghahanap ka siguro ng mayamang maluloko, no? Mana ka talaga sa hamak mong ina. Walang hiya. Anong karapatan mong pagsalitaan ng masama ang nanay ko? Shu Zixia, may gana ka pang lumaban sa akin. Habi, magsalita ka naman. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa pamilyang Shu. Ako. Huwag mong masyadong saktan. Hihintayin ko pa ang dote na makukuha ko mula sa kanya. Tama ang sinabi mo. Sumama ka sa akin. Ayaw ko. Hindi ako babalik. Bitawan mo ako. Nasaan ang binibini kanina? Nandito lang po siya kanina. Titingnan ko lang kung sinong nangangahas na gawin ito. Sinasabi ko sa iyo, ayusin mo ang kilos mo. Sumama ka na sa akin ngayon din at magpapakasal ka sa anak ni pamilyang Zhao. Napakaganda ng kalagayan nila. Siguradong malaki ang ibibigay nilang dote sa amin. Tama. Kapag nagpakasal ka na, sasaya ang buhay mo doon. Pilay ang anak ni pamilyang Zhao. Ganyan ba talaga kayo kapursigidong ipagbili ako? Anong pinagsasabi mong ibinebenta ka? Napakapangit pakinggan. Pinalaki ka ni pamilyang Shu. Kaya ngayon ay panahon na para bayaran mo si pamilyang Shu. Tara na. Nananaginip ka. Hindi ako sasama sa inyo pabalik. Pang! Galingan mo ang paghihiganti para sa akin. Turuan mo ng leksyon ang walang hiyang batang iyan. Nagagawa mo pang hindi sumunod sa akin? Mukhang gusto mong maturuan ng leksyon. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang ang masamang taong ito ay makasama sa aking anak. Ikaw, May lakas ka pang lumaban sa akin? Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw na ito. Aray! Bakit siya nandito? Mayroon pa bang masakit sa iyo? Walang hiya. Saan ka ba galing? Ang lakas ng loob mong saktan ako. ay, mahal ko, okay ka lang ba? Kapag sinubukan mo uli siyang saktan, hindi lang isang suntok ang aabutin mo. Mahal ko, kumusta ang pakiramdam mo? Ikaw, nasaktan ka ng husto. Ang lakas mo, Shu Zixia. Nagawa mo pang pasaktan ako sa lalaking ito. Hindi kita papatawarin. Magpahinga ka muna. Pagluluto muna kita ng makakain. Anak, napakabait sa akin ng tatay mo. Pagkatapos nito, anong gagawin ni nanay? Anong nanay? Ibig bang sabihin pagkatapos ng gabing iyon, nagkaroon siya ng anak? Hayaan na, ayaw ko nang isipin. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mailigtas ang aking mama. Mali pala ang akala ko. Pero, anong nangyari sa mama niya?
Imbestigahan nyo ang nangyari sa mama ni Shuzi Xia. Lu Ziyan, salamat sa tulong mo ngayong araw. Ibuka ang bibig. Magpahinga ka na ng maaga. President Lu, ang iyong kondisyon, umatake na naman ba? Sa tuwing may bagyo, nagiging malala ang nararamdaman mo. Hintayin mo ako, kukunin ko ang gamot mo. Huwag na. Kapag madalas ang pag-inom ng gamot, makakasama iyon sa nerves ko. Sa katagalan, hindi ito ang solusyon. Lumabas ka na. President Lu, Labas. Ano yung tunog na yon? Lu Ziyan, Labas. Sino ang may sabing pumasok ka? masyado nang nasasaktan ng sarili mo. Kailangang gamutin yan. Huwag kang lalapit. Hindi ko na kontrolado ang sarili ko. Masasaktan lang kita. Huwag mong saktan ang sarili mo. Bitiw. Ako, parang kumakalma na ako. Nandito lang ako. Sa totoo lang, napakagwapo ng lalaking ito. Nagkukunwari ka pa ring tulog? Hindi ba gising na siya? Bakit parang wala siyang ginagawa? O baka, nakaalis na siya? Ayos ka lang ba? Nakakahiya naman ito. President Lu, lagpas na po ang oras para sa inyong check-up. Kapag hindi pa kayo pumunta, baka lumala na naman ang lagay nyo. Huwag na. Ang ataking ito ng sakit ay matiwasay na nalagpasan na. Hindi lang naman sa akin ang anak na ito. Mabuting tao si Lu Ziyan. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ng bata? Gising ka na? Uminom ka muna ng gatas. Napakamaalaga ni President Lu. Siguradong magiging mabuti siyang ama balang araw. Ang aming President Lu ay talagang ayaw sa mga bata. Tuwing mga selebrasyon, ayaw niya rin sa mga bata ng sarili niyang mga kamag-anak. Hindi pala siya mahilig sa mga bata. Mabuting huwag ko na lang sabihin sa kanya ang tungkol sa bata. Kailanman ay hindi tayo nabibilang sa iisang mundo. Kayo po ba? Si Miss Yuzixia? Ako nga po. Ako ay isang jail guard sa Beijing Prison. Ngayon ay may pagkakataon kang mabisita ang iyong ina na si Shenlan. Nais mo bang pumunta para bumisita? Opo, pupunta na ako agad. Mr. Lu, maraming salamat sa tulong mo. Hindi na po ako mang-iistorbo pa. Hayes, anong dahilan pa ba ang magagamit ko?
Para mapanatili ko siya sa tabi ko? Ay, mahal ko. Gising ka na pala. Mukhang tama nga ang sinabi ng mga magulang mo. Basta tungkol sa totoo mong ina ang pinag-uusapan, siguradong mahuhulog ka sa patibong. Ikaw pala. Niloko mo ako para dalhin dito. Kakampi mo ba si Lin Fang? Mahal ko, napakaganda mo talaga. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka ngayong gabi. Bruha ka? Gusto mo pang tumakas? Saan ka naman pupunta? Tinanggap ng tatay mo ang pera ko. Ipinagbili ka na niya sa akin. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Bitawan mo ako. Masamang babae, humiinto ka dyan. Huminto ka sabi, walang hiya ka. Susubok ka pa talagang tumakas? Baby, magtiis ka lang muna. Gagawa ng paraan si Mommy para iligtas ka. Luzian, iligtas niyo ako. Oh, President Lu, parang kakaiba ka yata ngayong araw. Mula nang dumating tayo rito, hindi mo pa binibitawan ang baso mo. Para kang namatayan sa itsura mo, pero ayaw mo namang magsalita. Broken-hearted ka ba? President Lu, may nahanap na ako. Nitong nakaraan lang, ang nanay ni Xu Zixia ay nakulong dahil sa mabigat na kasalanan. Para makalikom ng pera, nagtatrabaho siya sa isang club. Luzian, tulungan mo ako. Hala, hindi ba iyan yung babaeng nagustuhan mo noong nakaraang araw? Parang kailangan niya ng tulong mo. Hindi mo ba siya pupuntahan? Zhu Zixia. Hoy, sino ka ba? Pumasok ka na lang sa bahay ko ngayong gabi. Anong gusto mong gawin? Magsalita ka. Nasaan si Zhu Zixia? Xu Zixia, huwag ka nang pumalag. Sumunod ka na lang at magpakasal kay Zhao Hao. Anong siya ang sinasabi mo? Maghanap kayong lahat. Halinubayin ang lugar. Hoy, anong ginagawa nyo? Walang sinumang siya rito. Huwag kang malikot. Nagkaroon ba ng error ang GPS location? Alis na tayo. Anong tunog iyon? Wala po iyon? Daga lang po iyon. President Lu, ang tunog ay nanggagaling sa banyo. Luzian, Jixia. Doktor, nasaan na ang family doctor? President Lu, darating na po agad ang doktor. Zixia, kumapit ka lang. Paparating na ang doktor. President Lu, narito na ang doktor. Kumusta siya? Huwag po kayong mag-alala, President Lu. Ang binibining ito ay mayroon lamang mga galos sa katawan at saka medyo hindi maayos ang lagay ng bata, kailangan niya lang magpahinga at huwag hayaang magkaroon ng matinding emosyon ang buntis. Buntis? Buntis siya? Ma, siya po si Zixia. Ma, siya po ang ina ni Luzian, isang asawa ng mayamang pamilya. Tiyak na hindi niya matatanggap ang isang taong mahirap na tulad ko na makipag-ugnayan sa anak niya. Paano na kami ng anak ko?
May 5 milyong dolyar dito, mabilis mong alisin ang bata, pagkatapos ay iwanan mo ang anak ko. Siya pala si Jiksha, ang ganda naman niya talaga. Sa wakas ang anak ko ay nagkaroon din ng interes sa babae. Pakiusap, wag mo siyang iiwan ha. Halika, upo ka. Sa hinaharap, samahan mo si auntie na mamili at uminom ng tsaa. Ma, si Zixia po, nagdadalang tao na siya. Hindi ka na niya laging masasamahan sa pamimili. Nagdadalang tao siya? Napakagandang balita niyan. Ikaw na bata ka, napakalaking bagay nito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dito ka na tumira simula ngayon. Magpahinga ka para sa bata. Bahay mo na rin ito. Salamat po, auntie. Bakit parang iba ito sa inaasahan ko? Dala ni Zixia ang anak ko, kaya dapat akong maging responsable sa kanya. Zixia, handa ka bang magpakasal sa akin? Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang babae, at hindi lang dahil sa bata kung kaya ako nagpapakita ng malasakit. Bagaman ang damdamin natin sa isa't isa ay hindi pa ganoon kalalim. Ngunit dahan-dahan nating bubuin iyon para sa'yo. Hindi pa ayos ang problema ng nanay ko. Kung ang balita sa pagkakakulong niya ay mabubunyag, madadamay ang buong Lu family. Tinulungan niya ako, hindi ako pwedeng gumanti ng masama pagkatapos niya akong tulungan. Huwag na po kayong mag-abala, kaya ko pong palakihin ang anak ko ng mag-isa. Baka kaya siya nagkakaganyan ay dahil sa kinalaman sa kanyang nanay. Dahil ba sa mga nangyari sa iyong nanay? Paano niyo po nalaman? Pinaimbestigahan na po ito ni Zian noon. Alam po naming lahat na kaya ka lamang napilitang at wala nang ibang pagpipilian kundi magbenta ng alak sa club ay para iligtas ang iyong ina. Napakabuting bata mo naman. Huwag kang mag-alala, matagal nang nag-utos si Zian sa mga tauhan niya upang makalaya na sa piyansa ang nanay mo. Salamat po, Luzian. Ngayon, pwede mo na bang bigyan ng pagkakataon ang anak ko? Gusto ko rin naman pong mabigyan ang anak ko ng buong pamilya. Handa na po akong magpakasal sa inyo. Pero, maaari po bang hindi na lang muna natin ipaalam sa publiko ang balitang ito? Kapag nalaman ni Pamilyang Shu na nagpakasal na ako, siguradong magdadala siya ng gulo kay Lu family. Tsaka, paano kung isang araw ay malaman ni Luzian na hindi naman pala ako ganoon kabuting tao, ay hindi na tayo masyadong magkagulo? Walang problema. Gagawin nating unti-unti ang lahat. Jiksha. Jixia. Ma. Akala ng nanay, hindi na kita makikitang muli. Tingnan mo ang sarili mo. Bakit ang payat-payat mo? Ma, nahirapan po kayo doon sa loob. Nagkaroon na po kayo ng maraming puting buhok. Hindi nahirapan ng nanay. Siya nga pala, nangyari ang lahat ng ito dahil sa tulong ni Luzian. Zian, salamat sa pagtulong mo sa akin. At lalong salamat po. Dahil inalagaan niyo si Jiksha. Ito po ay bahagi lamang ng tungkulin ko. Auntie, huwag na po kayong mag-alala at dito na po muna kayo tumuloy. Matagal na akong hindi nakakauwi sa bahay. Namimiss ko na ang mga kapitbahay namin. Mananatili muna ako rito ng 2 araw para samahan ka. At pagkatapos ay uuwi na ako. Hindi pa alam ni Mama na ang bahay namin ay inagaw ni na Shu Dakyang at ng pamilya niya. Mas mabuting huwag ko muna sabihin sa kanya kapag nabawi ko na ang bahay. Saka ko nasasabihin kay Mama. Ma, matagal na tayong hindi nagkita. Samahan niyo naman po muna ako. Sige. Kahit na si auntie ay maagang nakalabas sa piyansa, ngunit, para malinis ng lubusan ang pangalan ng biyenan ko, kailangan pa natin ng mas matibay na ebidensya. Malaki na ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil tinulungan mo akong mailabas ang nanay ko. Tungkol naman sa ebidensya at sa bahay ni Mama, babawiin ko iyon mula kay Pamilyang Shu. Huwag lang puro salita ang pasasalamat. Pakitang gilas ka naman sa gawa. Anong gusto mo? Marriage certificate natin. Ibig bang sabihin ay kasal na kami ni Luzian? Ang mahahalagang gamit ay, ako na ang magtatago. Sige na nga. Ano ito? Ang lahat ng ito ay inihanda ko talaga para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Pero, masyadong mahal ang mga ito, di ba?
Asawa kita? Kaya nagtatrabaho ang mister mo para lang may gagastusin ka. Ito naman ay ang mga napili kong alahas para sa iyo. Hindi ko alam kung anong estilo at kulay ang gusto mo. Kaya naman binili ko na ang lahat ng uri. Ang dami nga nito. Walang katapusan ang yaman ni Luzian. Baby, napakabait talaga sa atin ng papa mo. Parang nagugustuhan ko na siya ng kaunti. Bakit hindi ka pa natutulog? Ano ang iniisip mo? Wala lang. Matutulog na ako. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya. Anong gagawin mo? Bakit? Hindi ka ba sanay? Wala tayong magagawa. Kasado na ang kasal natin at legal na tayo. Kailangan mong masanay. Ako, tulog na ako. Good night. Papasok ka sa botika para magtrabaho? Oo. Dapat tapusin ang anumang sinimulan. Isa pa, ang katawan ko naman ay hindi pa ganoon kabigat, hindi ko pa kailangang magpahinga lang sa bahay para sa bata. Sige, ihahatid na kita. Ayan. Sa loob ng sasakyan ni Luzian, mayroon palang babae. Miss Gu, bakit po kayo naparito? Sino ang nasa loob ng sasakyan ni Ayan? Si President Lu at si Miss Shu ay kasal na ngayon. Pero hindi ito alam ng ibang tao. Matagal nang gusto ni Miss Gu si Young Master. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, siguradong magdudulot ito ng malaking gulo. Miss Gu, panauhin po iyan ni President Lu. May gagawin pa po ako. Bahala na po muna kayo. Anong klaseng panauhin at napaka-misteryoso? Sa loob ng maraming taon, sa tabi ni Luzian, ay walang kahit isang babae. Sino ba talaga siya? Hello? Tulungan mo akong alamin kung sino ba talaga ang babaeng kasama ni Luzian. Noong gabing iyon, hindi napigilan ni Luzian na saktan ang sarili. Malamang ay mayroon siyang bipolar disorder. Pero hindi ko rin masyadong alam. Bipolar disorder pala. Shaoli, may alam ka ba tungkol sa bipolar disorder? Ang bipolar disorder ay isang uri ng kondisyon sa isipan. Malamang ay may naranasan ng pasyente na isang malaking trahedya na nag-iwan ng trauma sa kanya. Ganoon pala iyon. May paraan ba para gumaan ang pakiramdam niya? Pwedeng gumamit ng acupuncture. Makatutulong ito na pakalmahin ang pananakit ng ulo dahil sa pagkabahala. Naintindihan ko. Salamat sa iyo, Shaoli. Welcome po. Magandang araw po, sir. Sir, bibili po ba kayo ng singsing? Para po ba ito sa girlfriend nyo o sa asawa nyo po? Para ito sa misis ko. Pero, hindi ko alam kung aling disenyo ang magugustuhan niya. Pwede bang humingi ng mairerekomenda nyo? Sige po. Si Ayan iyon. Tingnan niyo po ito. Ito ang pinaka-espesyal na alahas sa aming shop. Ang bawat gilid nito ay sadyang ginawa para ipakita ang tunay na kislap ng brilyante. Lahat naman ng babae ay mahilig sa alahas. Siguradong magugustuhan din ito ng inyong asawa. Tingin ko rin ay magugustuhan niya ito.
Mahilig talaga ang mga babae sa singsing na may brilyante. Sige, ito na ang kukunin ko. Pakibalot na po. Sige po. Ingat po kayo. Salamat po sa pagbisita. Iyong singsing na kinuha ng lalaki kanina, gusto ko rin ng eksaktong katulad niyon. Po? Ziksha, hindi ka ba pinahirapan ng baby natin ngayon? Hindi naman. Mabait ang baby natin. Mabuti naman kung ganoon. Maglilinis muna ako ng katawan, tapos ay ipagluluto kita pagkatapos. Sige po. Ito ay galing ito sa tanyag na tindahan ng mga singsing pangkasal. Posible kayang ibibigay niya ito sa akin? Kagabi, pagkatapos maligo ni Luzian, ay pumunta na agad siya sa kumpanya para magtrabaho. Hindi ko alam kung kumain na ba siya. Tamang-tama, ipagluluto ko siya ng soup para ihatid doon. Sana ay magustuhan ni Luzian ang niluto kong sabaw. Hello po, hinahanap ko po si Luzian. Ma'am, may appointment po ba sila? Wala po. Maari po ba silang maghintay muna sandali sa tabi? Sino ka? Ako si Gu Shuang. May kailangan ka ba sa akin? Miss, gusto ko sanang patingin sa iyo. Itong singsing sa daliri ko, maganda ba? Napakaganda. Bagay na bagay sa iyo. Talaga? Ito ay personal na pinili ng boyfriend ko para sa akin. Hindi ko nga ito gusto, pero pinipilit niyang isuot ko. Sabi niya ay para makita agad ng iba na may boyfriend na ako. Napakabait naman sa iyo ng boyfriend mo. At alam mo ba kung sino ang boyfriend ko? Siya lang naman ang boss ng kumpanyang ito. Ganoon ba? Huwag mong sabihin, may girlfriend na si Luzian? Ang pagsabi niyang gusto niya ako, lahat ba iyon ay peke? Sige na, aakyat na ako para puntahan ang boyfriend ko. Luzian, binigyan mo ba talaga ng wedding ring si Gu Shuang? Ano na lang ang halaga ko? Napakatawa-tawa naman Shuzixia. Luzian, pinakasalan ka lang niya dahil sa tungkulin, pero masyado kang mapagmataas. Naisiping mahal ka talaga niya. Mukhang kailangan ko na. Talagang lumayo sa kaniya mula ngayon, para hindi na. Magselos ang girlfriend niya. Nandito na ako. Inilagay ko na ang mga pagkain sa ref. Init mo na lang ang mga iyon. Papasok na ako sa kwarto. Hoy! Anong problema? Ziksha, bakit nitong huling 2 araw ay palagi ka nang humihiwalay sa pagtulog? Wala ito. Hindi lang siguro ako sanay. At isa pa, malapit na akong kumuha ng pharmacist licensure exam, kaya kailangan ko ng seryosong mag-aral. Ano kaya ang nangyari kay Ziksha nitong nakaraang 2 araw? Bakit napakalamig niya sa akin? May nagawa ba akong mali? President Lu, 2 araw na po kayong tuloy-tuloy na nag-overtime. Hindi pa po ba kayo uuwi?
Uuwi! Gusto ko lang makita kung ang walang utang na loob na yon ay mag-aalala sa akin. President Lu? Mukhang uulan po ngayong gabi. Baka po kumulog at kumidlat. Bakit ang dami mong sinasabi? Kung wala kang gagawin, umalis ka na. Eddie, uuna na po akong umuwi. Tawagan niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Sige. Kumukulog. Ang huling pagkakataon na inatake si Luzian ay noong maulan at may kulog din. Hindi kaya may masamang mangyari kay Luzian? Huwag mo akong iwan. Ang daming sugat. Huwag mo akong takutin. Tay? Tatay? Luzian, Lumabas ka. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa akin. siguradong bumalik ang sakit ni Luzian, hindi ko maaaring hayaan na gaya noong nakaraan ay masaktan niya ang kanyang sarili. Luzian, tumingin ka sa akin. Ako si Shuzixia. Zixia? Oo, ako ito. Maayos na ang lahat, nandito lang ako. Hindi pwedeng ganito na lang. Pwede ba kitang gamutin? Mag-relax ka lang. Zixia. Zixia. Matatapos din ito maya-maya. Ang paraang ito, kahit na hindi nito kayang gamutin ng tuluyan ang iyong kondisyon, pero unti-unti nitong babawasan ang dalas ng iyong pag-atake at maaari ding paikliin ang oras ng iyong paghihirap. Ayos na. Luzian. Zixia, salamat sa iyo. Luzian, ikaw ba? Ay natatakot sa kulog? Noong 10 taong gulang pa ako, sa isang gabi na may malakas na bagyo, na-aksidente kami ng aking tatay. Para mailigtas ako ng tatay ko, ay nawala na siya. Mula ng araw na iyon, sa tuwing nagiging ganito ang panahon, hindi nagiging maganda ang pakiramdam ko. Ayos lang yan. Nandito lang ako. Luzian, gagawa ako ng paraan para matulungan kang gumaling. Maayos na ako. Huwag kang mag-alala. Para sa'yo ito. Ano ito? Buksan mo para makita mo. Miss, gusto ko sanang patingnan sa iyo. Itong singsing sa kamay ko, maganda ba? Luzian, magkapareho ang disenyo ng mga singsing. Nakuha mo pa talaga itong ibigay sa dalawang babae. Luzian, isang singsing na pareho ang disenyo. Talaga bang ibinigay mo sa dalawang magkaibang babae? Hindi mo ba gusto? Hindi ba sabi ni Jiangqi, lahat ng babae ay mahilig sa diamond ring? Napakaganda nito. Sige, isusuot ko na ito sa'yo. Luzian,
ang diamond ring na ito, mayroon bang espesyal na promo kamakailan? Halimbawa, buy one take one. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ito nagustuhan? Gusto ko naman talaga ito, pero nakita ko kay Gu Shuang ang isang kaparehong-kapareho nito. Ipinagmalaki niya pa ito sa akin noon at sinabi pa niya, nagaling iyon sa iyo. Wala akong ibinigay na kahit anong singsing sa kanya. Tungkol naman sa kung bakit mayroon siyang katulad na singsing, hindi ko alam. Pero magtatanong ako sa tindahan, hanggang sa malaman ko ang totoo. Naniniwala ako sa iyo. Mrs. Lu, ang singsing na isusuot ko sa iyo, dapat ay tanging isa lang sa buong mundo. Sige, kung tatanungin ko si Lu Ziyan tungkol sa relasyon nila ni Gu Shuang, sasabihin kaya niya ang totoo sa akin. Ano man ang gusto mong malaman, magtanong ka lang. Ano ang relasyon mo kay Gu Shuang? Wala kaming anumang relasyon. Kung ganoon, bakit malaya siyang nakakapasok sa opisina mo? Nagsiselos ka ba? Hindi kaya ako nagseselos. Kung ayaw mong sabihin sa akin, bahala ka. Kaya nakapasok si Gu Shuang sa opisina ko ay dahil ang pamilya nila ay may partnership sa kumpanya natin. Kaya pinayagan ko lang siyang pumanhik. Pero naglabas na ako ng bagong utos. Maliban sa iyo, wala nang sino man ang basta-bastang pasok sa aking opisina. Kailanman ay hindi ko nagustuhan si Gu Shuang. Kailangan ko lang makitungo kay Gu Shuang. Dahil sa paggalang sa kanyang lolo na si Shen Chengyuan, marami kaming transaksyon sa negosyo sa Shen Group. Kaya, ayaw ko lang din maging bastos. Ganoon pala iyon. May gusto ka pa bang itanong? Wala na. Sa susunod, kung may gusto kang malaman, magtanong ka lang sa akin. Huwag ka lang mag-isip ng kung ano-ano. Naiintindihan ko po. Mrs. Lu, medyo gabi na. Uwi na tayo. Ayan, bakit mo ako hinahanap? Kung hindi naman ito nagmamadali, sabay na tayong maghapunan mamaya para makapag-usap tayo ng matagal. Hindi na kailangan maghapunan. Pinares-respeto kita rito ngayong araw para lang sabihin ito. Ibinalik ko na ang singsing, ipinalitan ito, at binili ko na ang eksklusibong karapatan sa disenyo nito. Pakiusap sa susunod. Huwag mo na itong pag-aksayahan ng panahon. Ayan, anong sinasabi mo? Nagkataon lang naman ang tungkol sa singsing. Bumili lang ako ng regalo para sa sarili ko. Hindi ba pwedeng magkatulad lang ang napili natin? Masyado kasing makitid ang utak ni Shuzi siya. Puro sumbong lang ang alam. Tungkol sa pakikipag-usap mo sa empleyado ng tindahan, alam ko na ang lahat. Gu Shuang, kung gagamit ka pa ulit ng maduming laro para sirain ang relasyon namin ni Zixia, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Kasalanan ito ng masamang babaeng iyon. Hinding-hindi ko siya hahayaang manalo sa huli. Lu Ziyan, pumasa ako sa pharmacy exam ko. Mabuti naman, Zixia. Alam ko naman na hindi ka mahihirapan. Ang galing mo talaga, Zixia. Dahil sa magandang balitang iyan, dapat tayong magdiwang. Halika, isasama ka ni Mama na mag-shopping. Sige po, sasama po ako at sasamahan ko kayong mag-shopping ngayong araw. Tara na. Zixia, bilhin mo ang kahit anong gusto mo. Si Mama ang magbabayad. Zixia, gusto mo ba ang isang ito? 20 milyong dolyar? Sobrang mahal niyan. Ma, hindi ko po gusto iyan. Hindi mo gusto? Kung ganoon ay titingin ako sa ibang lugar. Kung may iba pang estilo, pumili ka rin ng gusto mo. Opo, sige po. Naku, hindi ba't ikaw ang probinsya ng walang alam sa fashion? Ano, hindi ka na nagpapanggap? Ginagamit mo na ang pera ni Ayan para maglustay dito? Ikaw pala ang nagustuhan ni Lu Ziyan na babaeng galing sa kung saan. Parang hindi naman ganoon kaganda ang hitsura mo. Ang isang babaeng galing sa probinsya na gaya mo ay laro-laro lang para sa mga mayayaman. Huwag mong asahan na maging isang donya
Dahil isang malaking panaginip lang yan. Zixia. Kanina lang ay nakapili na ako ng 2 damit para sa iyo, pati na rin ng ilang mga bag. Nga pala, meron ding isang set ng kwintas na Royal Jade na siguradong bagay sa iyo. Hindi ba't nagkakahalaga iyon ng 50 milyong dolyar? Kahit na apo ako ng bilyonaryong si Pamilya Shen, ang allowance ko sa loob ng isang buwan ay hanggang 1 milyong dolyar lang. Maging ang nanay ko ay hindi kayang bayaran ang 50 milyong dolyar na iyon. Ginang Lu, alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Isa lang siyang galing sa probinsya na walang modo. Hindi mo alam kung ilang mayayaman na lalaki na ang lumaro sa kaniya, kayo ni Zian, ay huwag magpadala sa kaniyang tila inosenteng anyo. Ganoon ba? Kung ganoon, babawiin ko na ang regalo ko. Zixia, bibigyan kita ng mas malaking regalo. Zixia, totoong nag-aalala ako sa iyo. Marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Mula ngayon sa pamilya Lu family, ako at ang pasaway na si Lu Zian ay sisiguraduhing mabubuhay ka ng matiwasay habang buhay. Auntie, ito ay para sa ikabubuti mo rin. Tama na! Kung sino man ang pipiliin ng mga Lu family na maging asawa ng anak namin, ay wala na kayong karapatang makialam. Zixia, tara na! Mula kaya sa aling mayamang pamilya ang biyanang iyon at isinama pa ang manugang niya sa pag-shopping? Nakakainggit naman. Gusto ko rin ng ganyang buhay, pakiusap. Mapansin sana ako ng mga big boss. Kumusta ang pag-iikot nyo? Binilhan ako ni mama ng maraming damit at alahas po. Basta't nagustuhan mo. Gabi na rin, mauna na akong umuwi. Kayong dalawa, mag-ikot pa kayo ng kaunti. Huwag na kayong magmadaling umuwi. Zixia. Sabihin mo, sa inaharap, anong ipapangalan natin sa anak natin? 3 buwan pa lang si baby sa ngayon. Kung magpapangalan na tayo ngayon, hindi ba masyadong maaga pa? Sige, maghintay na lang tayong mailuwal si baby at sabay nating siyang bibigyan ng pangalan. Sige po. Baby, kailangang maging maayos ka. Mahal na mahal ka ni na papa at mama. Gabi na! Tara na, umuwi na tayo. Mrs. Lu, ito ang unang beses na kusa mo akong hinalikan. Para sa iyo ang premyong ito. Salamat sa pagod mo, sa pagbuhat sa akin hanggang dito. Nagustuhan ko ang premyong ito. Bilis, sagutin mo na ang telepono. Hello po, Lolo. Bata ka, kailan mo balak dalhin siya rito? Narinig ko na ang lahat mula sa iyong ina. Ang lakas ng loob mong kumuha ng marriage certificate nang hindi ko nalalaman. Dadalhin ko po siya riyan bukas para makilala kayo. Mabuti naman kung ganoon. Zixia, gusto kang makita ni Lolo. Magugustuhan kaya ako ni Lolo Lu? Sige. Bakit ang daming tao rito? Sa tingin ko, ito na naman ang dati niyang sakit. Tia Su, bakit biglang nagkasakit si Lolo? Ayos lang ba siya? Kailan ba namin makikita si Lolo Lu? Ma, kumusta na po ang lagay ni Lolo? Huwag kang mag-alala, nandyan ang doktor. Mabait na bata. Halika rito. Lapit ka kay Lolo. Lolo Lu? Hindi ikaw. Ikaw si Zixia, hindi ba? Halika rito at nang makita ka ni Lolo. Sige na, lumapit ka. Magandang araw po, Lolo Lu. Sige po, mabutit malinaw ang pag-iisip. Isa kang mabuting bata. Papa,
Lolo Lu, maaari po ba kitang kunan ng pulso? Marunong ka rin sa medisina? Medisina po ang kurso ko sa universidad. Bihira ang ganyang malasakit. Sige at subukan mo. Akala ko sa unang pagkakataong makita niya si Lolo, ay magiging kabado siya? Nagkamali pala ako. Napakahusay niya talagang magkunwari. Kapag wala ka nang makitang resulta mamaya, tingnan lang natin kung anong gagawin mo. Kumusta na si Ziksha? Simpleng pagpulso lang po ang ginawa ko at wala naman po akong makitang problema. Tingnan mo nga, hindi mo na mapagpanggap, no? Estudyante ka lang naman ng medisina, di ba? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Puro ka lang naman dada. Kung hindi ka magsasalita, walang iisiping pipi ka. Ginang, nakagawa na po ang mga doktor ng plano para sa paggamot? Iniimbitahan po kayong pumunta doon. Papasukin niyo rito ang lahat ng doktor. Dahil sa dami ng karanasan ko. Sa mundo ng negosyo ng ilang dekada, wala akong hindi kakayanin. Bilis, puntahan sila. Ginoong Lu, ang sintomas niyo po ay sanhi ng stroke. Hindi iyan tama. Mali, hindi ito mukhang sintomas ng stroke. Mayroong pinakamahuhusay na medikal na grupo ang Amerika at maganda po ang kapaligiran doon para sa pagpapagaling nyo. Kaya po inirerekomenda namin na pumunta kayo sa Amerika. Tama po iyon, Lolo Lu. Matanda na po kayo. Kapag may nararamdaman kayo ay dapat pong magpahinga ng mabuti. Hindi po dapat ipagpaliban ang paggamot sa stroke. Tay, dadalaw pa po kayo sa kasal ni Zian at aalagaan pa po ninyo ang apo ninyo sa tuhod. Kailangan po ninyong lumaban, pumunta na po kayo sa Amerika ngayon para mapagaling ang inyong sakit at para makapamuhay kayo ng payapa pagbalik. Kung sino ang gustong pumunta sa Amerika, sila ang pumaroon. Basta ako, hindi ako pupunta. Dito ako ipinanganak sa China at dito rin ako mawawala sa China. Sabihin nyo nga, anong silbi nyo sa akin? Pinapaaral ko sa inyo kung anong gagawin, pero ang tagal-tagal nyo nangang nag-iisip, balak nyo pa akong ipadala sa ibang bansa. Mga wala kayong silbi. Lolo Lu, moderno na po ang mga transportasyon ngayon. Nasa eroplano pa lang po kayo at pagkagising nyo ay nandoon na po kayo. Kung gusto nyo naman pong bumalik, makakabalik po kayo kahit kailan. Ang ginagawa po naming lahat ay para lamang sa ikabubuti ng inyong katawan. Sinasabi mo ba ang totoo? Siyempre po, totoo ito. Kahit girlfriend ka pa ni Ayan, ano naman, ako pa rin ang paborito ni Lolo Lu. Lolo Lu, hindi nyo naman po kailangang pumunta sa Amerika dahil bukod doon, hindi naman stroke ang inyong karamdaman. Ziksha, totoo ba ang sinasabi mo? Miss Chu, alam ko na ito ang unang beses mo na makipagkita kay Lolo Lu at gusto mong magpasikat sa harap ni Lolo Lu. Pero hindi mo pa rin dapat binabaliwala ang doktor. Sila pa rin ang tunay na eksperto. Tama ang sinabi ni Shuang Shuang. Isang hamak na batang kapapasok pa lang sa industriya. May karapatan ka bang magsalita? Batang wala pang alam. Tiyo, huwag mong kalilimutan, ako ang namumuno sa Lu family. Tauhan ko si Zixia. Dito sa Lu family, wala kang panama sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam na may sumusuporta sa iyo. Baby, sa hinaharap, dapat kang maging kasing husay ng papa mo. Ziksha, huwag mong dibdibin ang mga sinasabi nila. Basta't hindi mo ako dadalhin sa Amerika, ay naniniwala ako sa iyo. Nandito lang ako. Sabihin mo ang nasa loob mo nang may kumpiyansa. Pa, mukhang ulyanin na po kayo. Lolo Lu, sigurado po akong hindi stroke ang sakit nyo. Miss Chu, mali po ang inyong pagsusuri. Higit 6 na buwan nang may stroke si Jilu. Sa loob ng kalahating taong ito, ako ang nanggagamot sa kanya. Ang doktor na ito ay pinakakilala dito sa kabisera. Nag-aral pa siya sa ibang bansa. Napakagaling ng kanyang kakayahan. Lahat ng mga prominenteng pamilya ay nagpapatingin sa kanya. Bakit, Miss Su, hinahamon mo na ba ang mga eksperto? Jixia, sabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin. Lolo Lu, ang dahilan ng pagkakasakit nyo ay dahil sa matagal na pagkakahiga na naging sanhi ng panghihina ng katawan, pagkautal ng pananalita, panlalabo ng isip, at ang paggiwi ng iyong mukha. Isa itong bihirang karamdaman. Lahat ng sinabi niya ay tama. Ang sakit ni Lolo Lu ay hindi kailanman nalaman ng publiko. Nagawa itong hulaan ni Shuji siya. Ibig bang sabihin nito ay alam niya talaga ang panggagamot? Ang mga sinasabi mo ay mga maagang sintomas ng stroke. Pagdating sa huling bahagi, ang mga sintomas ay magbabago. Miss Chu, kakagraduate mo lang at kulang ka pa sa karanasan. Stroke at ang sumpang sakit, magkatulad ang mga sintomas, ngunit pagdating sa panggagamot, magkaiba ang mga ito. Tama iyon, Miss Chu. Kung dahil sa kagustuhan mong magpasikat, ay mapahamak si Lolo Lu, pananagutan mo ba ito?
nandito ako. Kahit gumuho pa ang mundo, ako ang bahala. Nagsasabi ako ng totoo. Lolo Lu, ang pulso niyo ay mahina na nagpapakitang kulang kayo sa daloy ng enerhiya at ang mabilis ninyong pulso ay tanda na hindi maayos ang inyong sikmura. Sa nakaraang 6 na buwan, hindi ba't wala kayong gana kumain? Tama ka. Walang kinalaman ang sikmura sa sitwasyong ito. Siyempre may kinalaman iyon. Gaya ng sabi mo, ang panggagamot sa stroke at sa sumpang sakit ay napakalayo ang pagkakaiba. Ngunit kung gagamitin mo ang pamamaraang pampaluwag ng dugo para gamutin ang stroke, lalo lang nitong palalalain ang kondisyon ni Lolo. Zixia, maaari mo bang igawa ng reseta si Lolo? Kahit pa mawala si Lolo dito ngayon, ay mas mabuti na kaysa sa ibang bansa siya mamatay. Ginoong Lu, hindi po maaari ito. Papa, huwag po ninyong itaya ang buhay niyo. Opo, Lolo Lu, makinig na lang po tayo sa doktor. Paano kung may masamang mangyari? Anong mangyayari kay Ayan? Gian, nagtitiwala ka ba kay Zixia? Nagtitiwala po ako. Bata pa lang ako. Bukod sa aking ina, si Luzian ang kauna-unahang taong naniwala sa akin ng walang pag-aalinlangan. Sige, kung ganoon ay susubukan ko ang gamot ni Zixia. Kayo riyan, kumuha kayo ng papel at panulat. Lolo Lu, kapag ininom niyo po ang ibinigay kong gamot, galing na po kayo matapos ang 5 araw. Pagkatapos inumin ang unang dosis, makalipas ang 30 minuto, bubuti na po ang inyong pakiramdam at makakagalaw na kayo ng maayos. Mahigit 20 taon na akong doktor, pero wala pa rin akong lakas ng loob na sabihing mapapagaling ko nang lubos ang sakit ng matanda. Tay, isipin niyo pong mabuti. Tandaan niyo pong may edad na kayo. Kapag may nangyaring hindi maganda sa inyo, anong mangyayari sa ating Lu family? Naririyan si Gian para sa Lu family. Hindi ito babagsak. Lolo, huwag kayong mag-alala. Nagitiwala po ako kay Zixia at naniniwala rin po ako na gagaling kayo agad. Tumigil na kayo sa pagsasalita. Nakapagdesisyon na ako. Bilisan nyo at kumuha na ng gamot. Bilis, gawin nyo na. Shuzik siya. Hihintayin kong mapalayas ka sa Lu family. Heto po, Lolo. Nandito na ang gamot. Lolo? Tay, ayos lang po ba kayo? Shuzi siya. Alam mo bang baka mapahamak ang buhay niya dahil sa ginagawa mo? Bilisan nyo. Tawagin nyo ang mga pulis para kunin siya. Subukan nyo lang. Nasa Lu family tayo, hindi ikaw ang nag-uutos dito. Lolo, dito niyo po isuka. Isuka niyo lang po rito para gumaan ang pakiramdam. Tay, Hindi na masikip ang dibdib ko at ang gaan na rin ang paghinga ko. Ikaw na bata ka. Bilisan mo at tulungan mo akong tumayo para makalakad-lakad. Sige po. Paano siyang gumaling ng ganoon kabilis? tay, nakakalakad na po kayo? Zixia, inisip ko noon na habang buhay na lang akong nakaupo sa wheelchair, hindi ko akalain na muli pa pala akong makakatayo. Isa kang kahangahangang manggagamot. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Si Ginoong Lu ay talagang bumuti na. Maayos na nga siya. Miss Shu, naging bulag po ako. Patawad po sa pangmamaliit ko sa inyo kanina. Saan po ninyo natutunan ang inyong husay sa panggagamot? Isa akong estudyante ng medisina. Bata pa lang ako ay hilig ko na magbasa ng mga libro tungkol sa medisina. Ang pamamaraang ito ay natutunan ko sa isang lumang aklat ng tradisyonal na medisina ng Tsina. Zixia, ito ang tanging alaala na iniwan sa akin ng yumaong asawa ko. Ngayon, ibinibigay ko na ito sa iyo. Napakalaki po ng halaga nito. Hindi ko po ito matatanggap, Lolo. Walang dahilan para hindi mo ito tanggapin. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya ikaw ang aking tagapagligtas. Zixia, tanggapin mo na. Masyadong matigas ang ulo ni Lolo. Kapag hindi mo iyan tinanggap, hindi ka niya hahayaang umalis. Tama, sige na, tanggapin mo na. Salamat po, Lolo. Ibinigay ni Lolo ang isang napakahalagang bagay kay Zixia. Mukhang tanggap na ni Lolo si Zixia bilang apo sa tuhod. Nakakainis. Ngayong araw ay nakuha ng bruhang iyon ang lahat ng atensyon. Maghintay ka lang. Hindi ko hahayaang maging madali ang buhay mo. Hindi ko inaakalang si Mrs. Lu ay may ganoong kahangahangang galing sa medisina. Marami ka pang hindi alam. Luzian, tapos na ang part-time job ko sa botika. Gusto ko nang pumasok sa trabaho. Magandang bagay ang pagkakaroon ng ambisyon ng isang babae, sinusuportahan kita. Pero
Ngayong nagdadalang tao ka, hindi mo dapat pagurin ang sarili mo. Ayos lang ako, masyadong nakakainip manatili sa bahay. Sige, pero may isa akong kondisyon. Dapat kang magtrabaho sa Grupo Lu. Isang pharmaceutical research company ang Grupo Lu. At nag-aaral ka rin ng medisina. Pagdating ng oras, magpapaayos ako ng posisyon para sa iyo. Sa ganitong paraan ay mababantayan din kita. Sige, pero ako ang mag-aasikaso ng pagpasok ko. Ayaw kong dahil sa iyo ay magkaroon ng hindi kinakailangang gulo. Sige, masusunod ang gusto mo. Naku po, nasa papa ko pa ang graduation certificate ko. Kailangan ang mga dokumentong iyon para makapasok. Kailangan kong umuwi para kunin iyon. Sa pagbabalik kong ito, sisiguraduhin kong puputulin ko na ang ugnayan sa kanila. Hoy, nagawa niyo na ba ang iniutos ko? Huwag kayong mag-alala, Miss Gu. Ayos na ang lahat. Magaling. Ipapadala ko ang pera sa inyo. Shuzi siya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mawawala ang dangal mo. Ang mayamang tagapagmana na si Gu Shuang ay tila dumadaan sa isang matinding krisis sa relasyon. Tingnan natin kung sino ang kabit ni Gu Shuang. Hindi ba si Shuzik siya ito? Ang walang hiyang batang iyon. Sino bang babaeng yan? Lakas ng loob niyang agawan ng ating mayamang tagapagmana. Heto na ang unang balita. Ang babaeng nasa larawan ay si Shuzi Xia. May-ari ng restaurant ang pamilya niya. Pero narinig kong wala naman siyang trabaho, kaya pala ang target niya ay ang gaya ni President Lu. Napakawalang hiya talaga. Old shoe. Gising na, huwag ka nang matulog. Bakit? Anong nangyari? Tingnan mo ito. Hindi ba ang babaeng si Shuzi siya ito? Sinasabi ko na nga ba kung bakit ayaw niyang mag-asawa eh. Kaya pala, dahil sa mga mayayamang lalaki siya kumakapit. Patingin nga, ang suwail na batang ito. Ipinahiya niya ang pamilyang Shu. Sinabi mo pa. Dito ba ang bahay ni Shuzi siya? Ikaw, wala rito ang masamang babaeng yan. Mukhang ito nga ang tamang bahay. Sirain niyo lahat. Anong ginagawa niyo? Ano bang ginagawa niyo? Kami nga ang mga magulang niya, pero hindi siya nakatira rito. Kung gusto niyo siyang parusahan, hanapin niyo siya sa ibang lugar. Ang ina ng isang kabit, siguradong wala ring kuwenta, kaya ikaw ang lalapatan namin ng parusa. Old shoe, tumawag ka ng siyam isa-isa. Bilis. Tumatawag na ako. Boss, magre-report siya sa mga autoridad. Tatawag ang babaeng ito ng tulong. Alis na tayo. Asawa ko, maayos ka lang ba? Sino ba ang mga taong iyon? Basta-basta na lang naninira. Anong nangyari? Anong nangyari? Sino ang may gawa nito? Sino pa? Kundi ang mabait niyang anak. Sinira nila ang restaurant natin. Ngayon, dapat niyang bayaran ang lahat ng pinsala sa atin. Tay, narito lang po ako para kunin ang diploma ko. Nakakadiri ka. Nagawa mong kumapit sa mayaman, tapos may mukha ka pang ipakikita rito. Huwag mong isiping porket nakalaya na ang ina mo, ay hindi na kita kayang kontrolin. Ikaw, ano bang pinagsasabi mo? Hinding-hindi ako naging kabit. Naku, kalat na ito sa internet. May mga ebidensyang larawan pa. Paanong magiging maling balita iyon? Napakababa mo talaga. Kahit sinong lalaki ay inaakit mo. Wala kang hiya. May delikadesa pa naman ako. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Ikaw ang walang hiya. Kung hindi mo inakit ang ama ko noon, paanong hihiwalayan ng ama ko ang ina ko? At dahil din sa iyo, nakulong ang ina ko. Ikaw? At nangangahas ka pang sumagot? Bagay lang iyon sa kaniya. Dahil nawala ang bata kay Linfang, ito ang nararapat na parusa sa kaniya. Huwag mo na siyang kausapin. Nawasak ang tindahan natin dahil sa kaniya. Kailangang magbayad siya sa atin ng $1,000,000. $1,000,000? Bakit hindi mo na lang ako pagnakawan? Wala kang pera? Hindi ba't may bumubuhay na sa iyo? Pahingiin mo ang sponsor mo ng pera. Hindi naman siguro iyon labis, di ba? Uulitin ko sa huling pagkakataon, hindi ako kabit at wala ring nagpapaaral o bumubuhay sa akin. Baka naman tinapon ka na. Sa bagay, isang hamak na babaeng taga-probinsya ka lang. Bakit ka naman nila magugustuhan? Pinaglaruan ka lang nila, at ngayong nagsawa na sila, itinapon ka na parang basura. Ano ba kayo, ama, ina? Isa ng basurang babae itong si Shu Zixia. Hindi ba't sinabi na ng Jiao Hao? Basta't dinala natin siya doon, iyong napagkasunduang kasal at dote, ay tuloy pa rin lahat. Sige, pumapayag ako. Ama, sarili mo akong anak po. Anak mo naman ako. Wala akong anak na tulad mo. Chuhay, magmadali kang humanap ng tao. Ngayon, kahit napilitin pa natin siya, dadalhin natin siya sa pamilyang Zhao. Sige po. Kasal na ako.
Ikaw, paano mo iyon nagawa? Bakit ko naman hindi magagawa? Dahil kasal na ako, hindi na niyo ako mapapakasal sa iba. Dalaga ka pa, pero nagdesisyon kang magpakasal mag-isa. Ipinalahiya mo ang ating buong pamilya. Ako. Pagkatapos ng 5 minuto, darating na ako sa pamilyang Shu. Luzian, malapit na ako sa pamilyang Shu. Pwedeng mo ba akong sunduin? Baby, ang papa mo. Paparating na siya para iligtas tayo. Sinaktan mo ako? Hindi ka ba natatakot maparusahan? Sige, saktan mo. Bakit tayo matatakot? Ang lalaking pinakasalan niya, sa tingin mo ba ay may kwenta iyon? Ang pamilyang Shu ang bahala rito. Kahit dumating pa ang mga pulis, wala rin silang magagawa. Tama, ako. Tila ba, kulang pa ang parusang ibinigay ko sa inyo. Sino ba sa tingin mo ang nandito? Siya pala ang lalaking kasama ni Shu Zixia na kung saan-saan lang galing. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tamang-tama ang dating mo. Ngayong araw, dahil kay Shu Zixia, nasira ang tindahan ko. Kailangan mo kaming bayaran ng $1 milyong ngayon. $1 milyong? Alam niyo ba kung sino si Zixia? Sinaktan niyo siya? Kahit ibenta niyo pa ang buong pamilya niyo, hindi niyo magagawang magbayad. Ano bang pinagyayabang mo? Hindi namin kayang magbayad. Masyado mong pinaniniwalaan ang sarili mo na isa kang boss. President Lu. Sige. Wasakin niyo. Sandali, huwag niyo nang sirain. Tigil na, huwag niyo nang wasakin. Mabuti at dumating ka sa tamang oras. Asawa mo ako. Responsibilidad ko ang lahat ng ito. Nasaan na ang hustisya? Ang tindahan ko. Ang tindahan ko. Sino ba talaga kayo? Bakit niyo bigla na lang winawasak ito? Ang tindahan namin. Pasensya na at binigo ko kayo. Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang presidente ng Lu Corporation na si Lu Ziyan. At ako rin ang asawa ni Zixia. Wala akong pakialam kung si President Lu o President Lee ka pa. Sinira niyo ang tindahan ko, kaya dapat kayong magbayad. Gusto mo na bang mawala? Ang Lu family ang pinakamataas sa buong Beijing. Sinumang kumalaban sa Lu family ay walang mapapala kundi parusa. Nasaan ang diploma ko? Ako? Sige, kukunin ko na. President Lu, pakiusap po, huwag niyo na kaming pansinin. Kasalanan po namin ang lahat, patawarin niyo na po kami. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Kahit na iligtas na si Mama, iyong mga nag-frame sa kanya ay hindi pa napaparusahan, hindi ko sila hahayaang makawala ng ganoon lang. Sige, hahayaan ko kayong makaalis. Pero ngayon, ang bahay na tinutuluyan nyo ay kay Mama. Kaya ang titulo ng lupa ni Mama ay ibalik nyo sa akin. Pagkatapos, lumayas kayo sa bahay ng nanay ko. Ah, yun ba? Bahay ko yun. Anong sinabi mo? Ito na, ibibigay ko na. At isa pa, simula ngayon, kami ng pamilyang Shu ay wala nang anumang ugnayan. Huwag na huwag nyo na kaming guguluhin ng nanay ko. Kung hindi ay... Kung hindi ay ipapatapon ko ang pamilyang Shu ng tuluyan sa labas ng Kapitolyo. Tama. Opo. Opo. Sa wakas natutunan mo na rin na gamitin ang asawa mo bilang sandigan. Pero dahil sinaktan niyo si Zixia ngayon, sa bagay na ito, dapat ay may managot. Huwag masyadong marahas. Baka hindi sila makapag-impake sa paglipat nila. Zixia, narinig kong kinalaban ka ni Shu Dakyang. Hindi ka ba nasaktan? Hindi po. Ma, nakuha ko na ang titulo ng ating bahay. Zixia, patawarin mo ako at nahirapan ka. President Lu. Sige po, mauna na po kayo sa trabaho nyo. Napakasamang tao talaga ni Shu Dakyang. Kung hindi lang dahil noon na may kumuha sa akin na isang kriminal, nang makatakas ako, nasugatan ako at nawala ng alaala, dinala niya ako sa bahay para magpagaling, tapos ay nakuha niya ako sa matatamis niyang salita at nalinlang. Paano kaya ako napunta sa kaniya?
sa masamang taong iyon. Ma, naaalala mo na ba ang mga nangyari noon? Tulad ng iyong pamilya mo, pati ang mga tunay mong magulang? Ma, natatandaan mo pa ba ang mga nangyari noon? Gaya ng iyong pamilya at ang tunay mong mga magulang? Hindi ko na sila matandaan. Sa buong buhay ko, wala naman akong ibang hangad, kundi ang dalawang simpleng kahilingan. Una, na maging masaya ka. At ikalawa, ang mahanap ang pamilya ko. Ma, mangyayari yun. Tutulungan kitang mahanap sila. Sige. Ngayong putol na ang ugnayan natin kay pamilyang Xu ng lubusan. Tungkol sa paghahanap sa pamilya mo, wala pa tayong nakuhang impormasyon, kaya dapat nating dahan-dahanin. Dahil dyan, papasok na ako sa kumpanya bukas. Jixia, sa totoo lang, hindi mo na kailangan gawin ang mga ito. Boss Lu, tawagin mo po akong Assistant Xu sa oras ng trabaho. Sige, sige, Assistant Shu. Boss Lu, ipinatawag niyo po ba ako? Ang gamot na prioridad ng kumpanya ay naipit sa clinical trial. Wala pa bang solusyon dito? Kapag tumagal pa ito, ang puhunang $200 milyong ay mawawalan lang ng saysay. Boss Lu, sisiguruhin po naming mahanap ang solusyon sa lalong madaling panahon. Kapag sa loob ng 3 araw ay wala pa ring solusyon, makaalis ka na sa trabahong ito. Boss Lu, pero ang focus ng gamot na ito ay pampakalma sa ubo at pagtunaw sa plema, kung saan ang ambroxol hydrochloride ay ang pangunahing sangkap para sa pagtunaw ng plema. Ang ginagamit niyo bang dosage ay 30 mg? oo, iyan ang standard na dosage sa industriya. Sa ginawang experiment, sa dosage na ito pinakamabisa ang epekto sa plema. Bagamat ligtas ang ambroxol hydrochloride kapag ang kailangang konsentrasyon ay lumampas sa 650 nanograms per milliliter, ang mucociliary clearance ng baga ng ilang sensitibong mga tao ay lalong bibilis. Ibig mo bang sabihin? Dahil ito sa dosage? Sa totoo lang, pwede pa itong ayusin, ang ratio ng dalawang sangkap at ang uri nito. Babaan ang ambroxol hydrochloride sa 25 mg, tapos palitan ang dextrometorphan sa anyong sustained release pellets. Naku, bakit hindi ko naisip iyon? Narinig mo ba? Mas kapakipakinabang pa ang bagong assistant kaysa sa iyo. Bilisan mo na at ayusin ang plano. Opo, sir. Tiningnan mo lang ang report ng hindi lalampas sa 3 minuto, pero nakita mo agad na may problema rito? Ang elective teacher ko noong kolehiyo, ang itinuro niya ay tungkol sa drug dosage windows pati na ang mga side effect. At sa klase namin, nabanggit niya ang ambroxol hydrochloride, kaya naman nagamit ko ito ngayon. Mukhang nakakuha ako ng isang mahusay na eksperto. President Lu, habang oras ng trabaho, ipinagbabawal ang makipaglandian. Kumpanya ko ito? Hindi ko man lang ba pwedeng yakapin ang sarili kong asawa? Hindi po pwedeng pumasok. Hindi po talaga kayo pwedeng pumasok. Sino ka ba sa akala mo? Para mangahas na harangan ako? Pasensya na po, Miss Gu. Nagbilin po si President Lu. Kapag walang appointment, hindi po pwedeng pumasok sa opisina niya. Pati na rin po kayo. Shuzixia, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako rito sa kumpanya, syempre para magtrabaho. Sa tingin ko ay pinilit mo lang si Ayan. Nabigyan ka ng pwesto rito sa kumpanya. Kahit nagtatrabaho si Ayan ay nakabuntot ka pa rin. Napakawalang hiya mo talaga. Gu Shuang, anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa iyo? Bukod sa pag-ibig at landian, may laman pa ba ang utak mo? Isa kang malaking hangal. Walang hiya ka. Nakuha mo pa akong tawaging hangal. Gu Shuang, gusto mo na bang mapahamak? Nagawa mo pang pumunta rito para gumawa ng gulo? Gu Shuang, naghahanap ka ba ng sakit sa katawan? May gana ka pang manggulo rito? Ayan, hindi ko lang talaga matanggap na ang Shuzixia na ito, pati sa trabaho ay kailangang nakabuntot sa iyo. Kung ang asawa ko ay nakabuntot sa akin, masaya ako. May pakialam ka ba? Layas! Ayos ka lang ba? Ayos lang po, hindi ako nagpatalo. Gabi na. Oras na para mag-out ka. Sige.
Hihintayin na lang kita sa bahay. President, naimbestigahan mo na ba ang balita sa dyaryo? Opo, tapos na po. Si Gu Shuang po. Siya ang nag-utos sa mga tao sa internet na ipakalat ang balitang kabit ang iyong asawa at nagpagulo rin siya sa pamilyang Shu. Magaling! Mukhang naging masyadong mabait ako sa kanya. Pumunta ka na ngayon din. Mulin, siguraduhin mong may mahalaga kang pakay sa paghahanap sa akin. May party mamayang gabi, sasama ka ba? Hindi. Hay, nako, ganyan ka na lang palagi. Ang tagal na nating hindi nakakapag-bonding. Tsaka, andun din si Gu Shuang. Sige. Hintayin mo ako. Boss, anong balak nyo? Ipaghihiganti ko ang asawa ko. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Simula nang ikasal ka ng palihim sa asawa mo, hindi na kita nakikita. Buwisit ako ngayon. Gusto kong managalog ng tao. Di ba yung mood swings mo ay okay na? Sino na naman bang walang hiyang kumalaban sa'yo? Andyan na siya. Balita ko, pumunta lang dito si Luzian noong nalaman niyang attend ako sa party na ito. Hiwalay na kaya siya sa babaeng masamang iyon. Ayan, anong kailangan mo sa akin? Hihintayin kita sa kwarto sa second floor. Ito ang unang beses na inaya ako ni Aya. Gusto niya kaya akong... Nasaan si Luzian? Hindi pa ba siya tapos sa trabaho? Madam, gising na po pala kayo. Gusto niyo po bang kumain? Alam mo, nasanay na ang panlasa ko kay Luzian. Ang gusto ko lang ay ang luto niya. Hindi pa ba siya bumabalik, Luzian? Si President Lu po ay nakikipag-dinner kasama ang mga kaibigan niya at sinabi niya po na kung may kailangan po kayo ay maaari niyo siyang tawagan. Sige. Ayan, narito na ako. Ayan, nasaan ka ba? Napakadilim dito. Natatakot ako. Luzian, hindi ba't kailanman ay hindi ka nananakit ng babae? Bakit parang nagbago ka na ngayon? Noon ay pinalampas ko siya dahil isa siyang apo ng pamilya Elder Shen, kaya hindi ko siya pinapakialaman. Pero palagi na lang siyang nagbibigay ng problema sa asawa ko kapag hindi ko pa siya tinuruan ng leksyon. Bilang asawa, parang wala na rin akong silbi. Hindi ko akalain, Luzian, na kung dati ay baka tumanda kang mag-isa, ngayon ay isa ka ng lalaking masyadong sunod sa luho ng asawa. Naglakas loob kayong saktan ako. Kilala niyo ba kung sino ako? Wala kaming pakialam kung sino ka dahil kinalaban mo ang hindi dapat kinalaban. Dapat lang na maparusahan ka. Palabasin niyo ako dito. Hello, Zixia. Nasaan ka? Luzian? Gutom na ako. Gusto kong kainin ang luto mo. Sige, uuwi na ako agad. Ngayon ko lang nakita ang ganito, ang marinig ang balitang si Luzian mismo, ang magluluto para sa isang tao. Nakayapak ka na naman. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Mali ako. Sa susunod, uuwi na ako ng maaga. May amoy ka ng pabango ng babae. Magsalita ka. Sino ang pinuntahan mo? Gu Shuang. Direkta niya itong sinabi sa akin. Lokong lalaki. Ano? Kung ano-ano na naman ba ang iniisip mo? Pumunta ako roon para pagbayarin siya para sa'yo. Pagbayarin? Sinisiraan ka niya sa internet at nakipagsabuatan pa kay pamilyang Shu para apihin ka. Alam ko ang lahat ng ginawa nila. Sikreto lang natin ito, pero pinaturuan ko siya ng leksyon. Nanakit ka ng babae? Ang mga bodyguard ang gumawa noon, hindi ako. Salamat, Luzian. Gutom ka na ba? Ipagluluto kita. Narito na ang maasim na fish noodles. Mag-ingat ka, mainit ito. Sabi nila, kapag maasim ang gusto, lalaki ang anak. At dahil mahilig ka sa maasim, baka maging makulit na batang lalaki ang anak natin. Bakit? Hindi mo ba gusto ng anak na lalaki? Bakit? Hindi mo ba gusto ang lalaking anak? Basta't galing sa iyo, mamahalin ko. Luzian, ang saya-saya ko ngayon. Parang hindi totoo. Hanggat narito ako, ang bawat araw mo ay magiging masaya at puno ng pagmamahal.
Shuhai, anong kailangan niya sa akin? Mahal, gusto ko ng gatas. Sige, kukuha kita. Ano iyon? Ay naku, ako naman ay iyong ate. Kulang sa pera ang kapatid mo ngayon. Balatuhan mo naman ako. Nag-iisa lang ang anak na babae ng nanay ko. Wala akong kapatid na tulad mo. Teka, mukhang pera itong si Shuhai. Gagawin ang lahat para sa pera. Siguro maaari kong malaman sa kanya ang masamang plano ni Shu Dakyang na manira kay mama noon. Gusto mo ng pera, di ba? Bukas ng 2:00 ng hapon, sa Yunhai Coffee Shop tayo magkita. Ate? May 200,000 dolyar sa card na ito. Ituring mo na itong panggastos na bigay ng iyong ate. Hahaha, ayos. Iba talaga kapag nakasama mo si Lu family. Nag-iiba ang antas. Napakagalante mong magbigay. Hi. Mabuti na lang at ang anak ni Linfang noon ay hindi na isilang dahil kung nagkaroon ako ng kapatid, wala na akong perang maibibigay sa'yo, di ba? Tama ako, di ba? Ang batang iyon, noong nasa loob pa lang siya ng tiyan ni Mama, ay may kapansanan na. Kapag ipinanganak siya, magiging pabigat lang siya sa pamilyang Shu natin. Oh? Paano mo naman nalaman iyon? Paano mo nalaman? Ito ay, Magsabi ka ng totoo. At ibibigay ko sa iyo ang pera. total, naman ang mga nangyari, ay matagal na ang nakalipas, wala na ring may paki sa ngayon. Nasa kwarto ako ni Mama noon, at nakita ko ang report ng prenatal checkup. Ang dinadalang bata ni Mama noon ay sadyang mawawala na talaga. Ganoon pala iyon. Ginamit ni na Shu Dakyang ang bata na sadyang aksidente ng mawawala para pagbintangan si Mama at pagdusahin ng kalahating taon sa loob ng kulungan. Nasabi ko na ang katotohanan sa iyo. Oras na para ibigay sa akin ang pera. Isang bakanting card lang pala ang kailangan para malaman ang totoo. Napakagunggong mo talaga. Dahil nagpa-check up si Linfang noon, basta mahanap natin ang prenatal report. Mahahanap natin ang ebidensya ng pag-setup niya kay Mama. Hello, Luzian. Ma, nakuha na rin namin sa wakas ang prenatal report ni Linfang dahil dito ay malilinis na ang iyong pangalan at mapaparusahan na sina Linfang. Siya. Buntis ka pa naman. Pero inaalala mo pa ang mga bagay na ito para kay Mama. Sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin ang mga iyon. Mas mahalaga sa ngayon ang iyong kalusugan. Ma, wag mong sabihin yan. Hindi ko kayang panoorin na lang si Shu Dakyang na siraan ka ng puri. Ang katotohanan para sa atin ay dapat lumabas. Tita, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong aalagaan ko ng mabuti si Zixia. At saka, kasasabi lang po ng doktor kanina na sa prenatal report ni Zixia ay normal ang lahat. Tama po. Mabuti naman kung ganoon. Jiangqi, Nandito po. ibigay mo ang mga ebidensya sa presinto. Opo, sir. Luzian, gusto ko ring makiusap na. Tulungan mo akong imbestigahan ang pagkatao ng aking ina. Sige, kapag may balita na, sasabihin ko agad sa iyo. President Lu, bumalik ka po agad dito. Hindi po maganda ang kalagayan ng lolo. Ano? Lolo po. Lolo, maayos lang po ba kayo? Iha, Zixia. Sa wakas at dinalaw mo na rin ang lolo mo. Parang hindi na ako magtatagal. Opo, tama po. Wala na rin po akong magagawa rito. Lolo, hayaan niyo pong tingnan ko ang pulso niyo. Wag na, hindi na kailangan. Lolo, wag niyo po akong takutin. Wag niyo po kaming iiwan. Habang may oras pa ako, gusto ko lang makitang bumuo ka na ng sariling pamilya. Kailan mo ba balak kay Zixia isa publiko ang relasyon nyo? Sa ganoong paraan, makakaalis ako ng payapa. Zixia, handa ka na bang isa publiko ito? Oo, isa sa publiko na natin agad. Mahusay. Bukas na ang pang-50 anibersaryo na selebrasyon ng Grupo Lu. Doon natin i-anunsyo ang pagiging young madam ni na Zixia at Lu family. Lolo, maayos naman pala kayo. Kung hindi ko ginawa iyon, papayag ba kayo ng ganoon kabilis? Bata ka talaga. Ang tagal nyo ng kasal ni Zixia, napakatagal na. Pero bukod sa mga malalapit sa inyo, wala nang iba pang nakakaalam ng katayuan ni Zixia. Balak mo bang manatiling sikreto ang pagsasama nyo ni Zixia? Lolo, dahil po iyon sa gulo sa pamilya ko noon, ako po ang pumigil sa kaniya na ilahad ang lahat. Bata ka. Napakaswerte mo dahil pinoprotektahan ka ng asawa mo.
Salamat, mahal. Sige, sige. Dahil hayag na ang lahat, maipagmamayabang ko na rin sa mga kaibigan ko na may manugang na ako at malapit na rin akong magkaroon ng apo sa tuhod. Ha ha ha. Ma, sa gaganaping handaan ng Lu family bukas, ia-anunsyo na ni Ayan sa lahat na ang Shu Zixia na iyon ay ang batang ginang ng Lu Corporation. Dapat ay kay Ayan lang ako. Hindi iyan magiging madali. At kung iisipin, ang pamilya Shen at ang Lu family ay may kasunduan sa kasal. Ma, bakit na yun mo lang sinabi sa akin? Sa totoo lang, ang kasal na ito ay hindi talaga dapat mapunta sa atin. Ito ay kasunduan ng mga pamilya noong panahon pa ng iyong lolo. Pero ang panganay na anak ng pamilya Shen na si Shen Lanxin ay bigla na lamang nawala. Ibig bang sabihin ay valid pa rin ang kasunduang iyon ngayon? Siyempre, wala na ang Shen Lanxin na iyon noon pa. At dahil doon, mula sa aming sangay ng pamilya, ginawa akong panganay na anak ng lolo mo. Nangako ang lolo mo na kapag si Shen Lanxin ay hindi na mahanap, ay maipapasa sa iyo ang kasunduang ito. Isang taga-bukid at nangahas pang agawin ang nakatakdang kasal ng anak ko, nananaginip siya. Tama. Kung sino mang maglakas loob ng mga apis anak ko, ay hindi ko pala lampasin. Shu Zixia, maghintay ka lang. Ako ang tunay at nararapat na batang ginang ng Lu family. Sir, sabi po ng investigador ay may balita na po tungkol sa inyong anak. Totoo ba yan? Kaso po, kakailanganin pa po ng kaunting oras para makasiguro. Salamat sa langit. Maraming salamat sa itaas. Sige, ipagpatuloy ang paghahanap. Gawin ang lahat, maibalik lang ang aking Lanxin. Dumating na po kayo, young mistress. Oo. Shu Zixia, huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa sigurado kung kanino mapupunta si Ayan sa huli. Ang alam ko lang, hindi ikaw ang mahal ni Lu Ziyan. Ikaw. Papa, Mama. Ang walang hiyang babaeng ito. Ang umagaw sa Ayan ko. Siguradong gumamit siya ng maduming paraan para makakit si Ayan. Ang lakas ng loob niyang agawin ang kasunduan sa kasal ng anak ko. Ang lakas talaga ng loob mo. Wala akong inagaw na fiancé mula sa anak mo. Napakagaling mong magpanggap. May kasunduan kami ni Ayan na magpakasal, pero sumingit ka. Isa kang kabit. Kaya pala, may kasunduan ang pamilya nila kay Lu family. Pero, wala akong balak na sumingit sa inyo ni Lu Ziyan. Dahil kami ni Lu Ziyan ay nagmamahalan sa isa't isa. Ang galing mo talagang gumawa ng rason. Nagmamahalan? Ang nakikita ko ay ang iyong walang hiyang pag-akit kay Ayan. Isang ampas lupa na gusto mo mga tambuhay sa masamang paraan. Kadiri. Tama. Sa tingin ko, ginagamit mo lang ang batang dinadala mo para takutin si Ayan, kaya siya nakipagkasal sa'yo. Kung hindi, dahil sa pinagmulan at pinag-aralan mo, habang buhay kang hindi magiging kapantay ni Ayan. Dahil lang pala sa bata kaya siya nakapasok? Masyado na mga pangmamanipula ang babaeng yan. Sa tingin ko kay President Lu, ayaw niya talagang magpakasal sa kanya, kaya pala hindi niya ito ipinakikilala sa lahat. Sinabi mo pa! Sabihin mo na, magkano ang gusto mo para tantanan si Ziyan? $1,000,000. Anong say mo? Shu Zixia, anong ibig mong sabihin? Hindi ko akalain na sa laki ng pamilya Gu, ganito lang kaliit ang kaya nilang ibigay. Kahit pumili lang ako ng isang gamit sa closet na inihanda para sa akin ni Lu Ziyan, higit pa sa halagang iyan ang presyo. Shu Zixia, sige, naintindihan ko na talagang hindi mo balak kunin ang pera at umalis. Gusto mong patuloy na guluhin si Ayan. Hey, sa wakas ay naging matalino ka rin. Bilang Lu family at young mistress, higit pa sa $1,000,000 ang makukuha ko. At isa pa, ako ang mahal ni Lu Ziyan. Bakit? Anong problema? Ikaw, may tao ba riyan? Ipalabas niyo ang Shu Zixia na ito. Paalisin niyo siya. Ikaw, tulong, may tao ba rito? Palayasin niyo siya. Mga bingi ba kayo? Sabi ko, ang Shu Zixia na ito ay palayasin niyo na. Lugar ito ni Lu family, kaya wala kang karapatang mag-utos dito. Ikaw, Anak. Ang kapal ng mukha mo, isa kang mang-aagaw at nakuha mo pang itulak ang anak ko. Bulag ka ba? Siya naman talaga ang unang gustong tumulak sa akin. Umiwas lang ako kaya siya natumba? Tapos ako pa ang sisisihin mo?
Masyado talagang masalita ang masamang babaeng ito. Wala ka talagang modo. Ang katulad niya, wala talagang mararating pagdating sa tamang asal. Kaming mga pamilya Gu ay ginagamit ang impluensya para mang-api. Naghahanap kayo ng gulo. Sa ganyang uri ng pagpapalaki, ay hindi talaga ako sang-ayon. Ang pamilya Gu sa lungsod ay isang tanyag at mayamang pamilya. Ikaw na taga-probinsya ay hindi mo lang karapat-dapat na magpunas ng sahig para sa pamilya Gu. Tapos, magagawa mo pang siraan ng pamilya Gu. Shuang-shuang. Shuang-shuang. Ang alak na ito, mas mabuting kayo sa pamilya Gu ang uminom nito. Humanda ka sa akin. Nagawa mo pang itulak ang nanay ko. Shuzi siya, sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong kampante. Iniisip mo ba talaga na totoong mahal niyo ni Aya ng isa't isa? Sinasabi ko sa iyo, kami ni Aya ng itinadhana para sa isa't isa. Kung matapang ka, subukan mong paalisin sa tabi ko si Luzian. Kung hindi mo kaya, itiko mo na lang ang bibig mo. Hanggang dito ka na lang ba? Ang yaman ng aming pamilya, Shen, pati na ang mga resources ng aming pamilya Gu, ay kayang tulungan ang karera ni Ayan upang mas maging matagumpay pa ito. Samantalang ikaw, isa ka lang pabigat sa buhay niya. At pati ang nasa loob ng tiyan mo, isa ring pabigat na bata. Tama yan. Ang aming pamilya Gu at ang Lu family ay magiging matibay na alyansa. Nagpadalos-dalos lang si Jian. Pero darating ang araw na mauunawaan niya na ang pakikipag-isang dibdib kay Shuang-shuang ang pinakatamang desisyon. Kailan pa kailangang dumanas ng Grupo Lu sa isang pakikipag-alyansa sa kasal para lang maging maayos ang lahat? Ayan, hindi mo alam kung gaano. Kasobra ang ginawa niya kanina. Paumanhin kung nahuli ako ng dating. Maayos ka lang ba? Patawad po. Ayan, ang Shuzi siya na iyan ay isang masamang babae. Huwag kang pauto sa kanya, Ayan. Totoo, ang walang galang na ito, hindi lang niya binuhusan si Shuang-shuang ng alak, kundi pati na rin sinaktan niya ako. Jian, tungkol sa bagay na ito, dapat ay managot siya sa akin. Ang pamilya Gu ko rito sa kabisera ay kilala bilang tanyag na tao. Kapag kumalat ito, saan ko na lang ilalagay ang mukha ng aking pamilya Gu? Sila naman talaga ang nagtangkang buhusan ako at gusto pa nila akong palayasin sa pagtitipon. Naniniwala ako sa iyo. Tila sa loob ng maraming taon, binigyan namin ang iyong pamilya Gu ng masyadong mabuting pakikitungo para magkaroon kayo ng lakas ng loob na hamakin ang aking Grupo Lu Young Mistress. Gu Shuang, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gamitin ang pangalan ng pakikipag-alyansa sa Grupo Lu para gumawa ng gulo? Ayan, pero dapat talaga kaming... Ang dapat na mapangasawa sa alyansang ito ay hindi naman talaga ikaw. Huwag mo akong subukang utakan dito. Kaya pala ang pagiging mapapangasawa ni Gu Shuang ay hindi totoo. Kung ganoon, sino talaga ang nakatakdang maikasal sa Luzian? Jian, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Tinatakot mo si Shuang-shuang. Ang iyong Gu Corporation at ang pakikipagtulungan sa aming Grupo Lu sa loob ng maraming taon, maraming yaman ang nakuha nyo? At napakaraming benepisyo ang sinamantala nyo? Akala nyo ba hindi ko alam? Ngayong araw, naglakas loob pa kayong hamakin ang aking Grupo Lu Young Mistress. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang inyong Gu Corporation. Kung ganyan, hindi ko mamasamain na i-blacklist ang inyong Gu Corporation. Ano? Blacklisted? Si Shuzi siya pala ang asawa ni President Lu. Akala ko pa naman si Gu Shuang. Hindi ko inasahang hindi pala siya ang fiancé ni President Lu. Jian, bakit mo naman nasasabi ang mga ganyang bagay? Matagal na magkaibigan ng mga pamilya natin. Bakit mo hayaan na dahil lang sa isang babae ay masisira ang ating ugnayan? Tama po. Sumasang-ayon ako sa ginawa ni Zian. Nagawa niyo pang apihin ng ganoon ang manugang ko. Ang lakas ng loob niyo. Napakasarap sa pakiramdam na may nagtatanggol sa akin. Sa totoo lang, kayo itong Lu family na nagkasala sa amin. Ang kasal na ito ay napagkasunduan na ninyong Lu family at kaming pamilya Shen. Ngayon, nais niyong umatras. Anong karapatan nyo? Sa ginagawa nyo, paano na lang ang aking Shuang-shuang? Diretsahan na tayong mag-usap. Ang kasunduan sa kasal noon ay pinagkasunduan namin kasama ang Elder Shen. Sa katuunayan, ay hindi ito dapat pinapakialaman ng isang ampun lang na katulad mo. Bukod doon, matagal na kaming nakipaghiwalay ng relasyon sa Elder Shen. Ang lahat ng ito, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Nakalimutan ko na ang mga maliliit na bagay na yon. Saka, inakala ko talaga noon na habang buhay na akong hindi magpapakasal hanggang sa makilala kita. Elder Shen at Chen Chengyuan. Hindi ba't sikat na milyonaryo sila sa Beijing?
Ang pangalang iyan, parang napakapamilyar sa pandinig. Sabi nila, ang Elder Shen, mahigit 20 taon na ang nakakalipas nang biglang mawala ang kanilang tunay na anak na babae at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila. Sayang, at matagal na panahon na, pero hindi pa rin to nakikita, siguradong wala na ang taong iyon. Ganoon pala iyon. Sobra na kayo sa panggigipit. Hindi pa ba kayo tapos? Si Zixia, ang itinakdang manugang nating mga Lu family, walang sinuman ang pwedeng bumago niyon. Kung magpapatuloy pa kayo sa panggugulo, hindi ako magdadalawang isip na ipaalam ang lahat ng ito sa panig ng Elder Shen. Sir, huwag na po kayong magalit. Ganito po, yung lupa sa silangang bahagi ng lungsod na nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong, ibibigay ko po yun ng libre sa inyo sa Lu family. Tungkol naman sa kasunduan sa kasal, hindi na po natin ito pag-uusapan pa simula ngayon. Mabuti naman at natauhan kayo. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa pagtitipon ng Grupo Lu para sa aming ika-50 anibersaryo. Ngayong araw ay nais kong ipakilala sa inyong lahat ang mapapangasawa ng aking apo, si Xu Zixia. Sir, mayroon po akong bagong balita. Ang nawawalang panganay na anak na babae, mahigit 20 taon na ang nakalilipas, ay nagsilang ng isang batang babae. Ano? Napakabuti. Mayroon na pala akong apo sa tuhod. Gusto ko silang masundong agad pabalik sa pamilya Shen upang makabawi sa kanila. Nasaan na sila ngayon? Mahahanap mo ba sila? Nasa party po sila ng Lu family. Tara, pumunta na tayo doon. Ma, hindi mo na po ako kailangang alalayan. Hindi pa naman po ako nasa punto na hindi na ako makalakad. Naku, ikaw talaga. Ang pagbubuntis ng babae ay napakahirap. Nag-aalala lang ako sa iyo. Ang aking langsin. Ilang taon kitang hinanap? Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Langsin! Iyan ang aking langsin. Sandali. Ano po ang utos niyo, sir? Siya ang aking langsin. Bilisan mo at sundan siya. Sir, para masigurado, gumawa muna tayo ng paternity test. Hindi maaaring magkaroon ng pagkakamali sa dugo ng pamilya Shen. Siya talaga ang aking langsin. Hindi ako magkakamali. Dapat din po nating isipin ang kalagayan niya. Matagal na nawala ang anak niyo. Kung walang katibayan, baka hindi maniwala ang ibang tao. May punto ang sinasabi mo. Ayaw kong hayaan na pag-usapan nila ng masama ang aking langsin. Sige, magpa-paternity test tayo kasama si Langsin. Sige po. Sandali lang. Huwag muna natin silang gambalain. May biglaang meeting. Mamaya na ako babalik. Magpahinga ka na muna kung inaantok ka na. Bakit ba kung kailan ngayon pa bumuhos ang malakas na ulan? Si Luzian. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Wala naman sanang masamang nangyari kay Luzian. 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 Maayos ka lang ba? Patingin nga ako. May sugat ka ba? Anong mangyayari sa akin? Ikaw, hindi ka na ba natatakot sa kulog? Zixia. Kapag nakakarinig ako ng kulog ngayon, hindi na ako natatakot at hindi na rin ako inaatake ng sakit ko. Mabuti naman. Magaling ka na. Zixia, salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Hay nako, ikaw talagang bata ka? Ayos ka lang ba? Narinig ko kay Zixia na hindi ka raw makontak. Kinabahan talaga ako ng sobra. Huwag po kayong mag-alala, ma. Ayos lang naman po ako, di ba? Mabuti naman at nakabalik ka na. May charity auction bukas. Narinig ko na mayroong pares ng mga mapalad na agimat. Bibilhin iyon ni Mama para ibigay sa inyo, para matiyak na palagi kayong ligtas. Sige po, kung ganoon. Bukas, sama-sama tayong pupunta.
Sige. Lumabas na po ang resulta ng paternity test. Si Shenlan nga po ang anak ninyo. At ang apo ninyo ay ang nagngangalang Shu Zixia. Mabuti. Napakabuting balita. Sa wakas ay nahanap ko na ang maginang iyon. At saka po, kasal na po ang apo ninyo. Nagpakasal siya sa presidente ng Lu Corporation na si Lu Ziyan. Lu family? Masasabing suwerte ang lalaking iyon. Nasaan na sila? Ngayon? Matutukoy mo ba? Nasa Beijing City sila sa isang charity auction. Tara. Ngayon ding araw na ito, magpapakilala na ako sa kanila. Ang babaeng ito ay magaling sa panlilinlang, gayong napakabait ni President Lu sa kanya. Dapat kang mag-ingat dahil hindi biro ang Shu Zixia na ito. Ang lahat ng mga Lu family ay todo-todong sumusuporta sa kanya dahil siya na talaga ang kinikilalang ginang ng mga Lu family. Huwag kang masyadong kampante. Shu Zixia. Ang dapat lang mapakasal kay Lu Ziyan ay ako. Pupunta lang ako sa banyo. Samahan na kita. Pati sa CR ng mga babae, sasama ka? Huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Gushwang, anong ginagawa mo rito? Ano na namang balak mo? Kung anong balak ko? Zhu Zixia, bakit napakakapal ng mukha mo? Samantalang ako naman talaga ang tunay na fiancé ni Lu Ziyan. Anong karapatan mong sumingit sa amin? Gushwang, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Ang may kasunduan sa kasal sa Lu family ay hinding-hindi ikaw. At saka ang kasunduan ng dalawang pamilya ay matagal nang tinapos. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka lang lumitaw, noon pa sana ako naging asawa sa Lu family. Walang hiya ka. Kahit wala pa ako rito, si Lu Ziyan ay hinding-hindi pa rin magpapakasal sa iyo. Ano ang pinagsasabi mo, babaeng masama? Ngayong araw, ay tuturuan talaga kita ng leksyon. Kunin niyo siya. Bitawan niyo ako. Bitiwan mo ako. Zhu Zixia, hindi ba kaya mo lang? Ginagamit ang bata sa iyong sinapupunan para tumaas ang antas mo? Sabihin mo, kung ang batang yan ay mawawala, papasukin ka pa kaya ni Lu family sa kanilang pinto? Gushwang, itigil mo na ito habang maaga pa. Alam mo bang lumalabag ka na sa batas? Sino namang makakaalam na ako ang gumawa nito? Walang mga CCTV dito. At saka, hindi na nakakapagsalita ang wala na. Subukan mo lang. Magkakaroon ka ng karma sa ginagawa mo. Bakit hindi pa bumabalik si Zixia? Nay! Hindi pa bumabalik si Zixia galing sa banyo. Medyo nag-aalala ako. Lalabas lang ako para hanapin siya. Sasama kaming lahat. Jiangqi! Ipalabas ang lahat para hanapin si Zixia. Opo, sir. Karma, ang isang mababang tao na katulad mo ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng pamilya kasama si Lu Ziyan at lalong hindi karapat-dapat na magpakita sa tabi ni Lu Ziyan. Gushwang, sinasabi ko sa iyo, kapag may ginawa kang masama sa akin, si Lu Ziyan, hindi ka niya mapapatawad. Anong paki ko? Kasama ako sa panig ni Pamilya Shen. Hindi mangangahas si Lu Ziyan na labanan si Pamilya Shen. Shu Zixia, mawawala ka na. Sana ay magkaroon ka ng mas mabuting buhay sa susunod. Tigil. Huminto ka. Bitawan mo siya agad. Zixia, maayos ka lang ba? Lolo, bakit po kayo nandito? Papa, ano po itong ginagawa nyo? Bakit nyo po tinutulungan ang isang estranghero at sinaktan si Shuang? Kung hindi pa ako dumating, ang tunay kong apo sa tuhod ay baka tuluyan nyo nang napaalis sa mundong ito. Papa, ano po ang ibig nyong sabihin? Zixia? Kumusta ka? Mayroon bang sumakit sa iyo? Xiaxia, okay ka lang ba? Maayos lang ako. Iniligtas ako ng lolo na ito. Elder Shen? Salamat po sa pagligtas kay Zixia. Langsin, anak ko. Lolo, ako po si Shenlan. Hindi. Ikaw ang anak kong si Shen Langsin. Ayon sa ulat na ito, talagang mag-ama nga kayo. At siya nga ang lolo ko. Papa, talaga po bang tatay ko kayo? Oo. Ako ang tatay mo. Wala akong silbing ama. Sa loob ng maraming taon, ay hinayaan kita sa labas na dumanas ng matinding hirap. Patawarin mo ako, anak ko. Papa, Pa,
Baka naman po nagkakamali kayo. Paano naman po siya magiging anak nyo? Ito ba talaga ang tunay kong anak? Ang paternity test report ang magpapatunay, kaya tingnan mo. Si Shenlan ang tunay kong pamilya Shen, at ang lehitimong tagapagmana, Shen Langxin. Si Zixia ang tunay kong apo. Ito, paano ito naging posible? Sa anong karapatan ni Shu Zixia? Napakasaya ko. Mga bata, habang nabubuhay pa ako nahanap ko rin kayo. Ang Shen Group ay may tagapagmana na rin sa wakas. Lolo, anong ibig mong sabihin? Ibibigay mo ang ari-arian ng pamilya Shen kay Shenlan. Paano naman kami ni Mama? Sa loob ng maraming taon, hindi ko kayo kailanman pinabayaan. Huwag kayong maging gahaman. Shu Zixia, ikaw na naman. Hindi pa sapat na inagaw mo si Lu Ziyan. Pati ba naman ang yaman ng pamilya Shen ay aagawin mo sa akin? Shu Zixia, pagbabayarin kita. Jiang Qi, mga tao, kunin siya. Shu Zixia, pagtatanggol ko ang sarili ko. Siya. Ma, maayos lang ako. Hindi ako nasaktan. Gu Shuang, wala kang utang na loob na bata ka. Nagawa mo pang tangkaing saktan si Zixia. Dalhin niyo siya sa presinto. Tay, naguluhan lang po si Shuang. Patawarin niyo na po siya sa pagkakataong ito. Ang gumagawa ng mali ay kailangang parusahan. Huwag, ayaw kong magpunta sa presinto. Ayan, Lolo. Ilayo siya. Nagkakamali ako. Patawad po. Shuang, bitawan niyo ang anak ko. Zixia, Langxin, mula ngayon ang pamilya Shen ay proprotektahan na kayo. Hindi nahahayaan na may umapi pa sa inyo. Ito ay. Zixia, ito ang lahat ng ari-arian ko. Ang kontratang iyan, sa Lu Corporation, ang mga stocks ko, na ilipat ko na ang lahat sa pangalan mo. Gusto ko, na formal na mamanhikan sa pamilya Shen. Lu Ziyan, hindi mo kailangang gawin ng ganito. Zixia, ikaw ang taong gusto kong makasama habang buhay. Dati, iniisip ko lang na ibigay sa iyo ang pinakamaganda. Pero ngayon, gusto ko ring ibigay ang sarili ko sa iyo. Zixia, ipinasadya ko ito para sa iyo, ang tanging singsing na walang katulad sa mundo. Para sa iyo lang ito. Papayag ka bang magpakasal sa akin? At maging ang kaisa-isang asawa ko, Lu Ziyan. Oo, tinatanggap ko. Lu Ziyan, salamat sa iyo. Napakaswerte ko na nakilala kita. Mrs. Lu, ang makilala ka, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko.